Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, OMG! Diyos ko po, grabe ang nangyari kay ex-PRRD. Lahat nabigla sa balitang ito. Nako po yan mga kababayan, ito, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pumanaw na. So yan po mga kababayan ang kumakalat at pinakakalat na balita ngayon. Alamin po natin kung gaano ba ito katotoo. Mula po rito kay Pinas News Insider. Yan, sa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Pumanaw na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Office of the Press Secretary, pumanaw ang dating Pangulo sa edad na 94 kanina. Nagpatid sila ng pakikiramay sa pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa social media. Ang di umano'y balita, taong nagpasimuno at nagpakala na pumanaw na di umano si dating Pangulong Duterte. Hinuyog ng taong bayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, dahil sa tila lakas ng mga Duterte ngayon, tila marami na naman ang gusto silang pabagsakin. Dahil kamakailan lamang nagtrending ang larawan na ito sa social media, na kung saan makikita na may binuburol at binuburol di umano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa caption ng larawan na Rest in Peace Rodrigo Bano Duterte. At ang post na ito ay makikita sa isang social media account sa TikTok na may pangalan Republic of Mindaclaw, na kung saan mayroon itong mahigit sa 100,000 views, na ayon sa mga Duterte supporters, mukhang natatakot na ang mga kalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil gusto na nilang mawala ang taong buhay pa. At iba talaga ang mga Duterte dahil agad na nagtre-trending. At sa lahat ng mga naging komento ng mga Duterte supporters na tila galit ang reaksyon, ay isang mensahe lang ang nireply nito. Ayon pa sa kanyang message post, quoted, "Pang pa-good vibes lang po, hirap nyong pasayahin," unquote. At dahil nga sa post na ito, marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na ito na pala ang galawan ng mga dilawan. Grabe na di umano ang pag-atake ng mga kalaban ng mga Duterte. Isang napakaaga na pamumulitika. At tanong tuloy ng taong bayan, takot nga ba ang mga pinklawan at dilawan sa mga Duterte? Dahil kahit ano-ano na lamang ang kanilang binabato laban dito. At ayon pa sa kanila, bayan, kapwa Pilipino nagsisiraan. Alam nyo, sa mga Duterte ko lang naranasan ng mga malalaking pagbabago ng ating bansa. Katulad na lamang ng 5 years validity ng driver's license, 10 years validity ng passport, mataas na pasahod sa sundalo at pulis, pagliit sa kaso ng kriminalidad, kalinisan ng Manila Bay at Boracay, mga infrastructure at mga bagong daan para mas napadali maihatid ang mga produkto ng mga farmers, lalo na ligtas na komunidad para sa ating mga anak. Bonus pa, may pandemic pang nangyari dyan at kung ano-anong natural calamity na sumubok sa panunungkulan ng dating Pangulong Duterte. Kaya ang masasabi ko, my loyalty is for Duterte. So yan mga kababayan, ilan lang po yan sa mga talagang maipagmamalaki ng taong bayan, ang mga Duterte. Diba? Yan po yung mga ginawa ngayon po ba, ano po ba yung masasabi nyong nagawa na? Sa bagay, sabihin nyo pa mga 2 years pa lang, no? Pero malaki pa rin ang pagkakaiba sa 2 ano nyo nga po, yung 2 years po ni dating Pangulong Duterte at yung 2 years ni PBBM ngayon. Diba? Oo. Madami pong nagawa At hindi nyo po yan may kakaila.
Kahit sabihin nyo pa mga siraan nyo pa man, di ba? Sinisiraan niya eh. Sabi, hindi na tumulong sa pag-rehabilitate ng Tacloban City. Di ba? May statement si PBBM na wala daw nagawa ang dating administrasyon sa Tacloban. Yung Yolanda, no? Pero ito yung masakit eh. 'Di ba? Ikaw na leader, sinasabi mo hindi po ito nagawa. Pero sinasalungat ka ng taong bayan dahil sila mismo nakasaksi, no? Kung ano ba talaga ang nangyari at kung may ginawa ba ang mga Duterte or especially si dating Pangulong Duterte diyan sa Tacloban City. 'Di ba? So itong mga lahat dito, yan po ay ilan lang, no, sa mga naging achievement ng ating dating Pangulong Duterte. Ginagawa nila lalong hahaba ang buhay ni Tatay Digong. Ganun na lang ang galit nila kay PRRD kasi 6 na taon silang hindi nakapagnakaw. Kaya ngayon nila namalayan, lugi pala sila. Kung sino man ang pasimuno nito, alam mo bang may karma? Baka ikaw ang mauna. Takot na siguro ang mga kalaban ng mga Duterte dahil kahit ano na lang ang kanilang ginagawang black propaganda, malayo pa ang eleksyon. Tinklawan at dilawan na galawan yan. Sigurado akong may malaking lugi yan sa nagdaang administrasyon at gustong bumawi ngayon dahil ang aga pa gumagastos na nga ng malaki para lang masira ang mga Duterte. Malayo pa ang eleksyon, baka maubusan ka ng pondo. And Grabe naman ka-desperado itong nagpapakalat ng fake news na patay na daw si Tatay Digong. Pumanaw na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Office of the Press Secretary, pumanaw ang dating Pangulo sa edad na 94 kanina. Nagpatid sila ng pakikiramay sa pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Halatang-halata naman na kinat nyo lang yung video. Grabe talaga sila ka-desperado. Imagine niyo, naghihiling kayo at nagdadasal kayo na mamatay ang isang tao. Gano'n na ba kayo ka-desperado? Gano'n na ba kayo kawalang hiya? Diyos ko, kahit magkaiba man tayo ng opinion or paniniwala pagdating sa politika. Pero sobra naman na yung magbabalita kayo ng fake news at hindi totoo. Sobra naman na yung hihilingin mong patay na ang dating presidente ng Pilipinas na sobrang daming natulungan at sobrang daming nagawa sa bansa natin. Headline ito sa Philippine Star ay, I don't know kung nabasa ninyo, bumagsak talaga, ayan o, remittance hit actually 11-month low of 2.6 billion in April. Itong article na ito, bago pa pala tayo nagpanawagan, ay patuloy na bumabagsak. So yan mga kababayan, ito na po yung sinasabi nilang pataas na or progressive na yung ating ekonomiya, no? Doon po sa mga naniniwala, magising na po kayo. Ha? Hindi po pataas ang ekonomiya kundi pabagsak po, pababa ang ekonomiya natin. Kasi may nagtatanggol pa rin eh. Sinasabi nila talagang pababa talaga ang pabagsak talaga ang tingin nyo sa ekonomiya dahil mga anti-government kayo. Ha? Anong basihan mo? Na kung sinasabi mo na pataas, ipakita mo sa amin yung resibo. Yung ebidensya mo, no? Eto mga ebidensya, oh. Ang remittance ng ating mga kababayan. Ang pagpasok, ayan. Oh, ayan. Nakita nyo? Anyway, nasa Philippine Star. So ngayon mga kababayan, so nagpapakita na talagang matamlay ang ekonomiya ng ating bansa. Maari yung mga OFW natin talagang naghihirap din sila, kaya siguro hindi rin sila ganoon kadalas magpadala ng pera at nag-iipon sila siguro sa kanilang pagtanda. I hope nag-iipon po kayo. But ganoon pa man, so yun yung impact ng ating panawagan. So hindi natin gustong bumagsak ang ekonomiya ng ating bansa o ng Pilipinas. Kasi hindi natin gawain ang magpabagsak ng Pilipinas o ng ekonomiya ng bansa. Ang may gawa niyan, yung mga bangag na nakaupo. Okay? Yung mga bartek na nakaupo, yan ang nagpapabagsak
sa inyong bansa sa pamamagitan ng paglustay ng pera. Sabi nga ni Doc Lorenza, maisog rally kahapon, ang mga fireworks na ginagastos nila ng multimillion. Ang party here, party there na walang humpay. Travel dito, travel doon. So yan ang nagpapabagsak sa ating bayan, yung paglustay nila ng pera na wala silang pakialam, makapal ang mukha. According to Doc Lorenzo's speech, na napapaligiran sila ng kahirapan dyan sa Maynila. You know, ang mga slums area, squatters area, ay patuloy silang lumulustay. So etong pagbagsak ng piso, mga palangga, ay patunay na itong gobyernong ito ay wala sa ayos. Ibig sabihin, hindi siya patungo sa progresibong bukas na sinasabi niyang julol siya. Okay? So yan ang katotohanan, mga kababayan. Pero, bago natin ituloy-tuloy itong ating ano bang title natin? Okay. Si Bangag Jr. ang dahilan kung bakit may isog. You know, nabanggit yan ni Mayor Baste kagabi. Pero let's punta tayo dyan mamaya. So mga kababayan, nakita nyo naman na itong si Bangag at ang kanyang pinsan na inuubos ang pera ninyo araw-araw, segundo inuubos ang pera ninyo. Kaya sabi ko nga, kung kayo ay patuloy na hindi iimik, di i-enjoy nyo ang paglustay nila ng pera. Di ba nung nakaraan ay nagdakdak itong last month ay nagsanib puwersa itong nag-unitives. Okay, ito yung tunay na unitives, itong Lakas CMD at ang Partido Federal. Okay? Magbubuo sila ng i-revive daw nila yung uniteam. Yun ang sabi ng mga magnanakaw. So mga kababayan, i-revive niya yung uniteam. Wala namang uniteam. Okay? I-revive niya, mag-unit team sila, mag-unite sila sa patuloy na pagnanakaw. Yan ang katotohanan, mga palangga. So, sabi ni Kuting, alright, ang sabi ni Kuting dito? Alright. Sabi niya, kagaya ng ating ginagawa sa nakaraang halalan, bubuuin uli natin at i-formalize ulit natin na unity para naman kapag humarap tayo sa kinabukasan, ay nalalaman natin na tayo ay sabay-sabay na nagtutulungan sa So yan mga kababayan, bagong mukha na naman po ito dahil bagong Pilipinas, bagong unity. Nako, maganda nga po yan di ba? Pabor po yan sa taong bayan. Kung sino po yung sasali sa unity, may sumali na po kayo nang mamarkahan at matandaan natin kung sino-sino ba itong mga sasali sa unity, no? Kasi alam nyo po mga kababayan, sa nangyayari po sa ating bansa ngayon, malamang sa malamang wala nang bumoto sa unity. Diba? Maliban na lang yung mga talagang nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Diba? Ayan, sama-sama na naman daw. O baka sama-sama na naman po silang magiging milyonaryo. Diba? O kaya gaya ni Mel Robles, sinabi ni FL Lisa na sama-sama at sabay-sabay silang magiging milyonaryo. Kaya abang-abangan lang po natin mga kababayan kung sino-sino po ito na mga politiko na makikipagsanib pwersa at bubuuin ulit nila yung tinatawag nilang unity. At good news po dahil wala na po dyan sa unity si BP Sara. Kahit ano man pong partido ang takbo, dalhin ni BP Sara, kahit mag-independent man yan mga kababayan, alam na po ng tao kung saan po at kung sino. Kayo lang po mga kababayan kung gusto nyo pa rin po magpatuloy ang ganitong klaseng di ba, pamumuno, wala tayong magagawa. Pero yan, kung ano po ang gusto ninyo, sundin ninyo. Dito sa channel natin, malaya naman po kayong makapagdesisyon. Sabihin nyo, na nagko-comment kasi sabi, ini-influensya. Sino ba kami para mag-influensya sa inyo? Di ba? Kung nakikinig ka man ngayon, makinig ka lang. At ikaw na po magdesisyon. May isip ka naman di ba? Well, anyway mga kabayan, naman po ang reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.